Magandang araw sa ating lahat mga ka-farmland. Nandito po ako sa property located po sa Dolores, San Pablo City, Laguna. So ang property na yan ay pauwi po yan papunta po ng San Buenaventura, Palakpakin and Pasan Marcos. And then ang way na ito naman is palabas po yan papunta ng bayan. So ang property po ay ito, yan po ay road and ito din po ay kalsada po yan mga farmland. So may right of way at ang kagandahan po, ang may-ari po ng right of way, siya din po yung may-ari ng property. Ito kalsada, basta kalsada. Ayan, kalsada din po yan at iisa lang po yung may-ari. Yung pinagbibili po dun sa likod at dito po sa harapan. Ang kagandahan mga farmland, ang right of way po, ang road po papasok ay 6 meters wide. Ito po ay daanan papasok po sa property. Ito yung kalsada. So ito po yung kalsada. Yan sa gilid ng bahay tsaka po ng isang property. Ayan po, kagandahan mga ka-farmland. Ito na po yung mismong property. Tingnan nyo, ang daming tanim. Ayan po yung muhon. Paikot po hanggang doon pa. So, ang ganda po ng property, ito po ay 1.6 hectares. At titulado ito mga farmland, patag na patag po. At nandito po sa San Pablo City, Laguna. Kung makikita nyo po, ang dami niyang tanim. And base dun po sa katiwala na kasama namin, 1980 something pa siya dito, ay nasa 5,000 puno po ito ng lansones. Kasi kung mapapansin nyo, sobrang dikit-dikit yung pagkakatanim nila. Magkakalapit. And bukod po sa lansones, meron din pong ibang fruit bearing, meron pong mangilan-ngilan na niyog, at meron din pong durian at rambutan. So ang rambutan po, more or less, aabot daw po yan ng 200 puno. Sila na po kasi nagtanim, kaya po alam po nitong katiwala na kasama namin. Ayan. So, ilang meters lang po ito from doon sa Barangay Road po ng Dolores. Estimated po nito, aabot lang po ito ng 100 meters galing doon sa Barangay Road. Kung makikita nyo naman, kumpul-kumpulan ang mga puno ng lansones. Ang dami. Pupunta ko dito. Ito po'y patag na patag. Yung likod po ng bahay is boundary po yan ng property. Ang kagandahan po, may linya na din po ng tubig. Yan. And may linya po ng kuryente. May signal po ang cellphone at internet connection. Yan. Yung malaking puno po is boundaryhan po ng property hanggang doon po sa sulok. Yan. Ayun po yung muhon mga ka-farmland. Kung makikita nyo po yung may bandera na kulay orange. Ayan, nandyan po yung kanyang muhon. So, ganyan kaganda po yung property. Sa ngayon po, ramdam na po yung tag-init dito sa area. Ayan po yung muhon. Namamaybay po, paibaba. Tuwid hanggang doon po sa kabila. So, atin pong lilibutin ang kabuuan po ng property. Ito po ay 16,000 square meter po, na ang presyo po ng may-ari ng lupa ay 1,300 pesos per square meter. Negotiable naman po yan. Ulit ko po, lahat po ng aming pinapost dito ay
ang mga client namin or buyer ay pinapadirect po namin sa may-ari ng lupa about po sa negotiation ng presyo. Kasi po kami po ay taga-advertise lang po at ang nagdidesisyon po talaga ay ang may-ari ng lupa. So paibaba po, boundary. Patag na patag ang property at napakadaming tanim na puno na ng prutas na pwede pong pakinabangan. So ito nga po ang kanila pong lansones po ay pinapakayaw po sa kanila na ng 500,000 yearly po yan. Mga farmland, from doon sa tinuro ko sa inyo na mayroong isa pa ding bandera, diretso po papunta po dito sa isang muhon. So ito po yung isang muhon and padiretso naman po siya pa ganun. So magle-letter L po siya papasok po dito sa area na ito. So from dito, andun po yung muhon niya, yun yung bandera, tapos diretso, papunta po doon sa kabilang dulo. Yun po ay kasama pa sa property. Yan. Diretso po doon, tapos saka po, gaganito. Liliko po, pa-straight ulit sa area na yun. Yan, hanggang dito po, kung makikita nyo, napakadami pong fruit bearing, as in talagang puno po ang property. So yung pagitan po ng mga lansones, maliit lang po, ilang meters lang kagaya po niyan. Tsaka po ito, tsaka po yan. Ang lansones po kasi is hindi ganun ka-sensitive. Hindi po kagaya ng ibang mga fruit bearing na pag natabunan na hindi na mamumunga, yung mga ganoon. So yan, kasama pa sa property hanggang doon pa. So from doon po sa kanto, padiretso dyan, tapos doon sa dulo, sa may malaking punong kahoy, diretso naman po dito. Yun po yung boundary ng property. Ayan. So yan po, boundary po yan ng property. Yung may malaking puno po ng nayaan. Sako pa po ng property yung malaking puno. Padiretso po hanggang doon po sa dulo. Maingay ang aking bota. Ayan, lampas pa. Padiretso pa dun. Tingnan natin yung muhon dito sa kabilang dulo. Ayan, ang property po ay hanggang dun pa. Nandun yung flag sa kabilang dulo. Tapos boundaryhan, paikot pababa. Yan. Yung pong nyug na yan, kasama pa sa property, tapos paibaba po dun. Patuwid na po dun. Ang kagandahan po sa property, hindi siya ganun kasukal. Konting mower lang po. Yan mga rambutan, lansones, and meron din po mga ilan-ilan na paminta. Yan na yan, nasa ko po yung part na yan sa may kawayan, boundaryhan po. Paibaba po. Diretso pa ganoon.
Yan. Ito po ay medyo hindi ganoon kataas. Hindi kagaya ng ibang hawak namin dito na property na 1.5. Ito po ay medyo mababa po and negotiable pa po sa may-ari. Yun nga lang po talaga mga farmland merong kalakihan kasi 1.6 hectares po or 16,000 square meter. Ito po ay titulado, clean title po ito. Maganda po itong i-develop. Kung gusto niyo pong gawin mini farm lot or itong isang whole na farm lot. So yan, kung makikita nyo, ang dami talagang tanim. So sa area na yan, meron pa mga ilan-ilan na puno ng saging. Ito po ay puno ng rambutan. And panigurado po, tuwing tagrambutan, napakaganda po ditong tingnan. Kasi sa dami po ng puno ng rambutan at makikita nyo nagkukulay pula siya, sobrang gandang tingnan. At ang mga lansones naman, pagsapit po ng August, September, yan, namumunga na yan sila. So, October, parang taghinog na sila. And meron din pong dragon fruit. Yan, lansones. And saging na saba sa gilid. Ayan, boundaryhan po ng property. Yan, diretso. Papunta pa po doon. Ang kagandahan po, ang San Pablo City ay itong location. May sarili po itong SM, ang San Pablo. So, ilang minutes lang po pag gusto nyo pumunta ng mall. Depende po kung hindi po matraffic dyan sa may gitna. Siguro mga 10 minutes po, 10 to 15 minutes po nasa mall na. And then, ang kagandahan din po is accessible po. Andyan lang, may mga dumadaan po dyan ng mga tricycle. Tapos ilang kilometers lang po ito sa ospital, sa munisipyo po ng San Pablo. Kasi from dun po sa bayan, madadaanan po natin ang San Lucas 1, San Lucas 2, then San Pedro, tas ito na po, Dolores, San Pablo na. Ayan po, meron naman pong bakod, boundaryhan. Padiretso po doon. Madami din pong universities o mga school po ng college dito sa San Pablo City. Para dun sa mga client namin, if ever na gusto ito, malapit din po siya sa mga school. Sa LSPU po. May branch po ang San Pablo ng LSPU. Meron din pong pamantasan ng lungsod ng San Pablo din. Meron din po. And madami po ditong pwedeng pagpilian kung sakali po na ang mga anak po ninyo ay mag-aaral ng college, elementary at high school. So, nandun pa po yung boundary ng property sa dulo, sulok. Tatry natin kung kaya natin makita yung mga muhon. Ang kagandahan po kasi dito sa property is nakalabas yung mga muhon niya. So, mga kita po. Meron din pong ilang dalandan and durian. May nakita po akong durian. So sa area ni ito meron pong mga dalandan. At ang niyog po, meron pong mangilan-ngilan pa po na puno ng niyog. Yan. So mga farmland, yan po yung boundaryhan. And doon po tayo nanggaling sa dulo. Andito po yung muhon niya. So yan, nakita ko na po. Ayan, yang may banderitas. Lalapitan natin mga ka-farmland para maipakita ko sa inyo na yung muhon.
Yan. So may bakod naman siya, yung lumang barbed wire. May mga part na nga lang po na naputol na. Yan. Ang pinyahan po ay labas na po yan ng property. So ito po yung muhon. Yan. Yan po yung muhon. Tapos, diretso ulit hanggang doon sa kabila naman. Dahil nakita ko yung mga muhon, kaya ko siyang ma-drawing. Para po makita niyo po yung shape. Ginhawa kasi dahil punong kahoy. So, diretso pa, papunta po doon. Yung may bahay po is kabilang property na po yan. Inuulit ko po, 1.6 hectares po, 1,300 pesos per square meter. Ito po negotiable pa at titulado. So, ayan, kung makikita nyo, sobrang dami po ng lansones. Ayan. Diretso po tayo dito. Titingnan natin yung isang muhon naman dito sa kabilang dulo. Yung mga niyog. Yan. So sa aking pwesto nakikita ko na po yung isang muhon. At napatapat siya doon sa may puno po ng nara. So hanggang doon. Tapos diretso. Padiretso naman pa ganun. Bali ayan mga ka-farmland yung isang muhon. Yung boundary na yan. Hindi pala siya. Siya pala ipuno ng halo ng mabolo. Yung talang, tsaka po nara. So padiretso. Papunta po doon. Ayan. Ang ginhawa dito. Lalaki kasi ng puno. Puno ng banaba. So from doon sa puno ng malaki, diretso po siya dyan. So yun, nakikita ko na po ulit yung banderitas dito. Nandun po yung kanyang muhon. Ayan, ito po yung kabuuan po ng property. Patag na patag po yung property. Hindi siya ganun kasukal pero napakadali po kasing malinis po nitong mga damo na naandito sa property sa location. So ayan po yung isa pong boundary or yung isang muhon. So ito po yung isa pong muhon, tapos diretso doon papunta po doon sa may malaking puno. And then, yan, padiretso naman siya papunta po doon. Yan, ito po yung kasama pa rin sa property. Oho. Oho. Ayan po mga ka-farmland. Malapit ko na pong matapos ito, yung pag-iikot ko dito sa property. So may nakita na po ulit akong muhon doon. Ayan. So may muhon doon sa likod ng bahay. Yun po ay kasama pa sa property. And then pa ganito. Tapos pa diretso po ulit doon. So
So, natuntun ko po lahat ng mohon kasi ayan, yung isang mohon doon. Then, diretso dito. Tapos, nandun po. Tapos, diretso na po doon sa pinagmulaan ko ng aking pagbablog. Naikot ko po ang kada mohon dito sa property. Yan, diretso pa hanggang doon. So, mga farmland, ito po yung kabuuan ng property na ipinagbibili. Ang bahay po is labas na po yan ng property. Inuulit ko, ito po ay 16,000 square meter na title property, 1,300 pesos per square meter po, negotiable. Titulado po ito mga farmland at ang layo po nito sa Barangay Road ay 100 meters lang. Mayroon pong sariling right of way. At ito po ay 6 meters wide, so salubungan. At ang kagandahan po sa property mga farmland, patag na patag at napakadami pong tanim. Yan. Maganda pong gawing farm resort, or kung ano man po yung gustong gawin ng makakabili nito. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta po kay Ka-Farmland TV. And shout out po pala dyan sa kay Sir, yung grupo ng kanilang security guard.